Isa. Amen po ba? Yan, si Andrew at si Simon. Ando doon, di ba? Si Peter. Tinawag ni Andrew si Simon. Amen po ba? At ito naman ngayon, Nathaniel, ay si Philip, tinawag niya sino? Si Nathaniel. Ayan. So, makikita natin dito yung nagkaroon ng evangelism. Okay po ba? So, ngayong umaga, pag-uusapan natin ay yung tinatawag na paano nga ba mag-anyaya ang ating Panginoong Jesucristo. Ayan. Ano nga ba ang makikita natin sa ating binasa? Sabi nga, pamagat natin ay 1, 2, 3, come and see the call to follow Jesus. So, mababasa natin dito sa ating, makikita natin sa ating binasa na binanggit ng ating Panginoong Jesus yung word na come and see. O, tsaka yung word na follow me. Amen po ba? So, sabi nga ang isang journey ng isang tao na nagsisimula po yan kadalasan sa isang simpleng invitasyon. Amen po ba? Halimbawa na lang, sa journey mo dito sa FCC San Jose, sa journey mo sa Panginoon, ikaw ba ay inimbitahan o hindi? Inimbitahan ka po ba o hindi? Inimbitahan. Amen? So sabi nga, sa pag-aaral mo, sino rito yung nag-aaral sa BSU? Sino nag-aaral sa Lasal? Sila. Sino nag-aaral sa Taysan? Sino nag-aaral sa San Jose? Si Joseph. Pinagalit ko lang. Ayan So sabi nga po, hindi ka na mapupunta dyan kung hindi ka actually naimbitahan. Na, uy, mas maganda mag-aaral dyan. Amen po ba? Maging sa kurso na meron ka ngayon. Actually, merong nag-anyaya sa dyan. Na maganda yung kurso na yan. Amen? Tita, para sa bulletin. para pinilit natin. Pero, kadalasan ganun. Ang isang journey ay nagsisimula sa simpleng invitation. Amen po ba? Kung ano man ang naging lakaran mo, ano mang mga dinaanan mo, actually minsan, ikaw ay naimbitahan para simulan yan. So makikita natin dito sa mga unang disipulo ng ating Panginoong Hesus, ganun po ang nangyari. Sila ay inimbitahan ng ating Panginoong Hesus. Amen po ba? So sabi nga doon, ito ay nagsimula minsan sa curiosity, na nagkaroon ng conviction, then nung nakilala nila ang Panginoong Hesus, it turns out, naging lifelong mission na sa buhay nila. Amen po ba? Parang tayo lang. Nagsimula curiosity. Amen? Ano bang meron dyan sa mga sinasabing born again? Amen? Nung umatid ka, nakapakinig ka, kinukonvict ka na. Kinukonvict ka ng banal na Espiritu sa atin tungkol sa buhay mo. At nang ikaw ngayon ay nag-lay down ka ng buhay sa Panginoon, masasabi mo ngayon na ang buhay mo ay mayroong lifelong mission. Amen po ba? Hindi ito yung short-term vision. Masasabi mo, Lord, hanggang 2026 lang ang paglilingkod ko sa iyo. Hindi. Napag-desisyon mo na, Lord, hanggang ako bubuhay, maglilingkod ako sa iyo. Ano bang nang-nais mo, gagawin ko. Amen po ba? So, merong stages, curiosity, nagkaroon ng conviction, then naging lifelong mission. At ito po yung nangyari sa mga o sa apat na unang tinawag. So, the passage reveals how Jesus calls people. Paano nga ba tumawag ang Panginoon? Mapag-aaralan natin mamaya na ang ating Panginoon pag tumawag siya personal. Hindi siya nagpapatawag na tawag mo na si personal. At pag nagpatawag siya, minimake siya ng Panginoon na merong nabubuong relation. Amen po ba? Parang sa atin dito, sige nga, tingnan mo yan ang tabi mo. Yan. Nasa likod mo. Yan. Can you say na meron kang relationship sa nandito ngayon? Yes. Amen. Kasi hindi lang tayo basta nagsama-sama rito, tapos pagtapos dito, puyo ka na sa akin. Na? Actually, isa sa part kung bakit tayo nagsasama-sama dito, kasi nandun na nakuha na yung relationship. Amen. Kaya nga namimiss mo na kahit hindi mo asawa. Namimiss mo na kahit na hindi mo kamag-anak. Amen po ba? Amen. Hindi mo siya namimiss dahil na gusto mong partner. Hindi namimiss mo kasi alam mo, pamilya mo siya sa Panginoon. Meron ng relationship. Amen po ba? Saan nga ba nangyari yan? Saan ba nagsimula? Kasi, gusto mo ng ating Panginoon Hesus, binid niya ang relationship niya sa atin. Amen po ba? Eh, yun ang masarap eh. Alam niyo po, sa isang boss,
Sino dito yung may naging boss na? Alam niyo po, pag may naging boss kayo, ang sarap pag ang boss parang meron kayong relationship. Hindi yung parang ang relationship bilang boss na parang ilang na ilang kalagi. Na gagawa ka lang na maayos pag ganyan na siya. Diyan na, kaya ayusin mo na trabaho ko. Pero pag meron ako magandang relationship para kay pamilya, kahit wala yung boss mo, ayusin mo yung trabaho niya. Kasi sabi mo, mabait tong taong to eh. Mahal ko po kasi boss ko pa eh, kaya ayusin mo yung trabaho. Amen po ba? Meron din naman yung boss mo. Pag may sakit ka, hindi ka sabihin na, may sakit ka ba? Okay, inom ka ba yung J6, tapos pasok ka. Hindi, ano? Sasabihin sa'yo, pahinga ka lang muna na. Amen po ba? So, sa ating Panginoong Jesus, ganun siya. Hindi lang na pinakilala siya ay ating Panginoon. Pero pinapakilala niya rin na He is also our friend. Amen po ba? Kaya ganun ng Lord, pag tumawag siya personal at relational. Amen po ba? Sabi nga hindi niya tayo tinawag o hindi niya tinawag yung mga disipulo niya through force or fear. Hindi niya ito pinilit. O ikaw, sumunod ka. Pag di ka sumunod, patay ka. Yan, papalian. Balian. Pag siya truth pa isasama kita. Ayan, ano? So, hindi siya ganun force, hindi rin fear. Pero napakagandang salita lang sinabi niya. Sabi niya lang, come and see. Ano pa yung other words? Follow me. Amen po ba? Sabi nga na today, we will see how the Lord calls ordinary people, no? At binubuo niya yung extraordinary faith. Amen po ba? Which is this call extends to us up to this day. Ibig sabihin, ang pagtawag ng Panginoon na yun, ay hanggang ngayon, ginagawa niya pa rin sa bawat nilalang niya. Actually, sa lahat. Amen? So, ready na ba kayo? Ating himay-himayin ang verses na binasa natin at tingnan natin yung beauty ng salita ng Lord. Amen? Sige? Una, dito natin makikita yung sinasabi na the witness that points to Christ. Yan. Let us first acknowledge or appreciate John the Baptist. Ayan. Ano nga ba yun? Sinabi diba the next day, John was there again with two of his disciples. Take note, hindi yun basta kaibigan lang ni John the Baptist. Ang kasama niya ay kanyang mga disipulo. So pag sinabi yung disipulo, tagasunod na ni John the Baptist. Amen? Amen. Di ba sa atin, minsan pag-FCC na, pag nakita mong lilipot, ito lilipot yun. Yan, di ba? Yan, di ba parang ang bigat? How much more kay John the Baptist, ito ay mga disipulo niya na. Ibig sabihin, si John the Baptist ay naglaan na ng panahon, ng oras, amen? Ng pagkain siguro, pinakain nila ng pulang computer. Pero ibig sabihin, meron na silang relationship. Amen? Pero dumating yung time, nakilala ni John the Baptist ang ating Panginoong Jesus. Kaya dumating din yung time na ang kailangang bida na si Jesus. Hindi na siya. Kaya ngayon sinabi niya, when he saw Jesus passing by, he said, look, ano daw? The Lamb of God. So ano nga ba yun? Ba't na sinabing look, the Lamb of God? Sabi dito, no? John the Baptist was not interested in gathering followers. Yes, pag ikaw ay leader, mahalaga na meron kang followers. Amen? Amen. Pero mag-ingat tayo. Baka mamaya, we want many followers kasi para sabihin, ang galing natin. Tama. Sabi, followers yun. Yung Pastor Ryan, dami din, usulisip pa sa FCC. Galing na pastor yan. No. Amen? Hindi dapat ganun. Katulad ni John the Baptist, he is not interested in gathering followers for himself. Kasi alam niya, meron mga sumusunod sa kanya kasi meron siyang pinaglilingkuran. Amen po ba? At yun ang dapat pinaglilingkuran din nila. Kaya nung dumating na yung pinaglilingkuran ni John the Baptist, nagkatawang-tao na, wala sa kanyang issue kung itong dalawang to ay gustong sumunod kay Jesus. Amen. Amen po ba? Sabi niya his vision was to point others to Christ. Kaya nga kayo nung sinabi niya, behold the Lamb of God. Ba't niya nga ba sinabi yun? Kasi alam ni John the Baptist na si Jesus ang sacrifice. Anong ibig sabihin nun na si Jesus ang mag-aalis ng kasalanan? Amen? Hindi siya. Kaya naman, nung sinabi ni John the Baptist na behold the Lamb of God,
sinasabi niya ngayon sa kanyang disipulo, si Jesus ang kailangan niyo. Ano ulit? Si Jesus ang kailangan niyo. Kaya ngayon, itong dalawang disipulo, malinaw sa kanila yun. Kaya nung sila ay sumunod kay Jesus, hindi sila binigyan ni Baptist, oo, saan kayo? Iiwan niyo na ako. Amen? Hindi. Hinayaan niya lang. Kasi, alam niya na itong disipulo niya na ito, mas kailangan nila si Jesus. Amen po ba? So, sige, next up. Yan. When John's disciples heard this, ano daw? They left John. Iniwan na nila si John. Pero kay John, no worries. That's okay. Amen? And they follow Jesus. So this teaches us something vital. Ano yun? Basahin ko sabay-sabay. 1, 2, 3. True discipleship is not about loyalty to human leaders, but about following the one to whom those leaders point. It is to Jesus Christ. Amen po ba? Kaya nagkakaroon minsan pride, kaya ngayon nagkakaroon minsan ng delikado na sitwasyon sa isang leadership kapag ang gusto maging bida, yung leader. Pero sino dapat ang laging bida? Jesus. Tinawag ka, tinawag ako para makilala sino? Si Jesus. Mga kapatid, naririnig niyo to. Naririnig natin itong salita na ngayon dahil sa buhay natin na dapat makilala si Jesus. We must point others to our Lord Jesus Christ. Pag dumating ang punto sa buhay mo na ikaw ay gawing leader, I pray huwag mong kalimutan. Point them to Jesus. As believers, our witness should direct others not to ourselves, not to our church. Amen. Amen. Not to our ministry, but to our Savior Himself. Like John, let us always say, look to Jesus. Amen po ba? May nakuha po ba tayo? Sa unang punto natin, sa buhay natin, ituro natin sila sa Panginoon. Hayaan natin sila ay maging tagasunod ng Panginoon. Huwag natin silang, sakaliin. Huwag natin silang, tawag doon yung pilitin. Huwag natin silang takutin. Amen? Amen po ba? Amen. Ayan. So, okay, let's go to number 2. The invitation to follow. Sige, basahin muna natin sinasabi. Sabi nito, turning around, Jesus saw them following and asked, what do you want? Alam niyo, ang Panginoong Jesus, talagang mahilig magtanong. Hindi siya nagtatanong dahil hindi niya alam ang sagot. Kundi, ang gusto niya maging tapat ka sa sagot mo. Amen? Diba, minsan yung mga magulang ganyan eh. Alam na nila kung sino yung kumuha ng piso. Alam na nila kung sino yung nakabasag. Pero tatanungin pa rin nila, anong nangyari? Eh yung nanay minsan hindi naman nagtatanong yan dahil hindi niya alam. Ang gusto niya lang, umamin. Amen po ba? Ang Panginoong Jesus ganun din. Pag nagtatanong siya, ibig sabihin gusto niya makita mo sa sarili mo na hindi ka magsisinungaling. Na hindi ka mag-aalin lahat. Amen po ba? Kaya tinanong niya, what do you want? They said, Rabbi. Daw sabi, where are you staying? Come. Yeah, come. Yan sinabi niya, he replied, and you will see. So sige, himayin natin. So Jesus first recorded words in John. Ayan yung unang word na na-record, yung what do you want? Ayan. So sinabi natin, it's deeply searching. He is not asking about information, but ano daw to? It is an inviting reflection. Pag nung sinabi ng what do you want, sinasabi actually ng Panginoon ay what are you really seeking? Ba't kayo susunod sa akin? Ba't kayo sumusunod? Ano nga ba ang gusto nyo malaman pa? Ano nga ba ang gusto nyo mangyari sa buhay nyo? Alam mo kung bakit napakahalaga nun? Kasi meron na silang sinusundan. Sino nga uli? Sino uli? Si John the Baptist. Sa tingin nyo ba hindi sila tinuturuan ni John the Baptist? Tinuturuan sila. Kaso nga lang, ito yun kapatid, mga kapatid. Bakit naging interesting na nung tinuro ni John the Baptist si Jesus sa dalawang disipulo niya, hindi na ito nag-isip na umalis agad. Alam niyo kung bakit? Walang itong tinuturo si John the Baptist sa dalawang disipulo niya, kundi tungkol kay Jesus.
tayo ngayon parang ganito. Uy, JD. Yan, sabihin si JD na. Alam mo ba, ganyan-ganyan. Si ano, ganyan-ganyan. Eh, nung tumating na, hindi ko na kailangan sabihin sa akin, dyan na. Sige, kukunin ko pa sa'yo kung sino siya kahit dyan na. Ano nung gagawin niya? Pupunta na siya dun. Kung sino man yung tao na yun. Bakit? Kasi yung pinukwento, hindi niya kwento lang. Ano na? Tunay na, dumating na. So, ganun ka-excited yung dalawang disipulo. Nung nalaman na nila, ito pala yung tinuturo ni Master. Ito pala si Jesus. Ayoko lang puro kwento lang. Ano nga daw ulit? Ayoko lang, naririnig ko lang. Susundan na namin para mas makilala namin siya mismo. Amen. Amen po ba? Siya mismo. Kaya nga, lumapit sila ngayon at nung tinanong sila ni Jesus, what do you want? Kasi alam ni Jesus, excited sila na mas makilala pa siya. Excited sila na makasama siya. Amen po ba? Kasi makilala nila sa kwento, si John the Baptist ngayon, may pagkakataon sila na ano ngayon, harap-harapan kasama nila. So the disciples responded with a desire. Ano yung desire doon? Tinanong nila, where are you staying? Ano niyo mga kapatid? Sila yung mga nanligaw. Taas ang kamay. Ayan. Di ba nung nanligaw kayo? Kasi nung panahon namin, kasi ngayon, puso na sa canteen lang. Diba? Diyan lang sa Facebook. Pero, kaya atin, sabi naman yung naalala mo yung nakaraan mo. Pero, sa tatay ko, pag nakapag, baka mayari ka. Pero alam niyo yun, yung mga lalaki noon, pag meron silang nagugustuhan, ang tanong agad, saan ka nakatira? Bakit? Kasi gusto nilang dumalaw sa bahay. Sabi nyo yung balis mo. Secret din. Sama kayo nakikita natin. Bahay na. Kasi hindi naman natatanong ni Krito kung saan bahay mo. So ganun. At kapag meron ka rin kaibigan na malapit sa'yo, di ba tinatanong mo, saan ka nakatira? Pwede ba kayo dalawin? Yan. Bakit? Kasi you want to know Him more. So ibig sabihin dito, nung tinanong ng mga disciples, so where are you staying? Yan, may pop pa na. Pilipino pala. Where are you staying? Napakalino na sinasabi nila doon para kaya namin bumalik-balik kung nasan ka. Amen po ba? Amen. Na at magsama tayo ngayon, tapos pag umuwi kami, alam namin kung saan ka namin babalikan kapag gusto pa namin makasama ka. Amen. Amen po ba? So nagpapakita yon ng desire, ng mas malalim pa na relationship, na mas malalim pa na connection. Amen? Kaya naman, parang sinabi yun that in other words, ano daw, we want to be with you. Amen po ba? Kaya napakahalaga ng tanong na yun, na what do you want? At napakahalaga din nung sinabi nila na where are you staying? Ngayon, sa buhay natin mga kapatid, tatanong mo ba sa sarili mo, Lord, ito bang pinupuntahan ko? Nandito ka? Ito bang mga ginagawa ko? Nandito ka? Alam niyo po, sa buhay ni Moises, na-appreciate natin siya. Kasi nung sinabi ng Diyos na, sige, dumiretso na kayo doon sa lupang pangako, pero hindi ko na kayo sasamahan. Sabi ni Moises, kung hindi mo na lang din kami sasamahan, hayaan mo na lang kami mamatay dito. Dahil ano pa ang sasabihin ng mga ibang bansa na pupunta kami doon na hindi namin nakasama ang Diyos na nagligtas sa amin. Yes. Amen po ba? Amen. Mga kapatid, ang tanong ngayon sa umagang ito sa atin, sa mga pinupuntahan mo ba, nandoon ba ang Lord? Sa mga ginagawa ba natin, nandoon ang Lord? Sa buhay natin, lagi ba natin sinasabi, Lord, you know, where are you staying? You want to be where you are. Amen. Amen po ba? Amen. Amen. So, pastor talaga, ang ganda ng kwento, biglang sumigway eh. Yan ano? So, sabi na, the disciples responded with the desire, where are you staying? In other words, we want to be with you. At alam niyo po, lagi naman sinasabi sa salita ng Lord, sino man ang lumapit sa Panginoon, hindi niya tinatawid. Amen. Hallelujah. It is an invitation when Jesus answered, come and see. Pag sinabi niyang come, ibig sabihin, you are invited. Amen? When He says, come and see, ibig sabihin, you will see greater things. Amen. You will know Him more.
Kaya naman sa buhay nitong dalawang disipulo na ito, isipin nyo na lang kung gaano sila kasaya. Na yung dating kwento lang, ngayon, totoo na. Amen. Yung dating sinasabi sa kanyang piniprepare ni John the Baptist ngayon, mararanasan na nila. Amen po ba? Hallelujah. Faith begins not with complete understanding. Nung ikaw ba nananampalataya, marami ka nang alam sa Biblia. Kilala mo na ba si Jesus Christ? Diba hindi? Hindi sa ganun nagsisimula ang pananampalataya. Pero ang pananampalataya na nagsisimula yan, meron kang willingness to know God more. Amen. Amen po ba? Yes. Hindi yan dahil ang tayo mo nang alam, kundi gusto mo mas marami ka pang malaman. Discipleship starts with relationship, spending time in God's presence. Amen. Hearing God's word and walking in His ways. Amen po ba? Amen. Kaya nga, ano sinabi natin kanina? Lifelong mission. Jesus still invites us today to come and see. Amen po? May natututunan po ba tayo? Amen. Next, number 3. Ano po yun? The joy of sharing. Ano yung makikita natin dito? Sabi niya, no, Andrew, Simon, Peter's brother, was one of the two who heard what John had said and who had followed Jesus. Ito yung makikita natin maganda. The first thing. Ano daw po? The first thing. Ang una. Yan. Ang unang bagay na ginawa ni Andrew ay, ano daw? Hinanap na kagad yung kanyang kapatid na si Simon. Yan. At sinabi niya, we have found the Messiah. Yan. Kung gano'n ka ka-excited, ang unang mong hahanapin na masabihan ng magandang bagay ay yung malapit sa iyo. Yes. Amen po ba? Amen. Sige, pasok tayo. May JD. Sabi niya na, no? Andrew met Jesus and immediately shared the good news with his brother. He didn't have a degree in theology. Kasi hindi naman sila, sabi nga, ano, ang mga disciples sila ay mga rejected. Hindi sila pinili ng mga pariseo. Ayaw sila turuan. Amen? Pero kaya sinabi niya, they don't have any degree in theology. Ano lang ang meron sa puso niya? Puso na nag-aapoy sa kanyang laman tungkol sa Panginoon. Amen. Kaya nga sinabi kadalasan, kung sino pa yung bago mananampalataya, ayaw na matindi sa evangelism. Amen. Kasi nag-aapoy sa puso nila yung kagalakan dahil sa bago nilang nalaman. Amen. Ano daw nangyayari sa mga matatagal ng Krisyano? Si Jesus. Alam ko na yan. Kaya nga siya, paupo-upo na. No? Pero makita mo yung mga bago, parang hindi mapakali. Gusto ko yung nanay ko, kailangan makarinig. Yung kapatid ko, ako yung tatay kong lasing ko na ano, ganyan-ganyan dapat, di ba? Nakikita natin, kasi napakaganda nung nalaman, napakaganda nung natanggap. Amen. Gusto agad sabihin kung sino yung pinakamalapit na alam mo na kailangan. At dito makikita natin, alam niyo po doon, kaya nga mayroon tayong tinatawag ngayon sa PDCAG na Project Andrew. Yan. Pag sinabing Project Andrew, you just need to invite one person. Amen po ba? At wag mo mamalitin ng one person na may invite mo. Yes. Bakit? Kung si Andrew, isa lang na-invite niya, sino na-invite niya? Si Peter. Pero ang tindi, yung si Peter na in-invite niya, nakapag-invite o nakapag-win ng 4,000 souls, 3,000 souls. Amen. Amen? Kaya, kung balawin ang isa. Dahil yung isa na yan, there is a potential na gagamitin ng Lord to win souls. Thousands of souls. Amen po ba? Kaya dyan na po yung project Andrew. Win one. Invite one and win one. Amen po ba? Amen. Sige, tuloy tayo. Jesus then meets Simon and gives him a new name. Yan, si Simon naging si Cephas. Sa English, si Peter. Peter. Ayan, may madadagdag na si Ate sa exam nila. Dapat yung mga nanay may exam din eh. Yung mga nanay akan. Dapat may mga exam din kaya pa-quiz. Ayan. Ayan. So, which means Peter. Amen po ba? Ayan. So, anong ibig sabihin nun?
is na ang Panginoon, pag tinawag ka, meron siyang gustong gawin sa'yo. He wants to transform our identity and even our destiny. Amen po ba? Amen. Kapag tinawag ka ng Panginoon, hindi ka mananatili kung sino ka. Na ikaw na dati, kunwari lang, Ruth na Marites, ikaw na ngayon si Ruth na Evangelist. Amen. Amen po ba? Amen. Hindi ka na dati si Christine na madamot. Kunwari nga lang. Ikaw na ngayon si Christine the Generous. Di ba? Amen. Amen po ba? Amen. Ganun ang gagawin ng Lord sa'yo. I-transform ka niya. He will accept you as you are, but He will not let you stay what you are. Hallelujah. Pagpapagin ka ng Panginoon. Amen. Amen po. Pagpapalakpakan natin ng Lord. Kaya nga, can we look back? Mabilis lang. Hindi, huwag ko tabi sa dito. Can we look back sa buhay natin before? Sabihin mo, 2 years ago, or 3 years, 5 years ago, sino ba ako? Hindi ko pa kilala ang Panginoon. At ano ako ngayon? Di ba, mapapasabi ka na ng Lord, thank you po. Dahil sa'yo, nabago ako. Kasi pangarap ko lang ito dati eh. Gusto ko mabago, pero lagi ko lang kinakanta, gusto kong lumait, pero di ko magawa. Nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Pero Lord, hindi pa rin nasa tao ang gawa. Kailangan pa rin ikaw mong kumigos. Amen po ba? Kaya if we will look back, makapasabi na ng tago talaga sa kalagayan natin ngayon, Lord, thank you po. Dahil sa tulad ng ginawa mo kay Pedro, from Simon to Cephas or Peter, ganoon din ako. Binago mo ang identity ko at binago mo rin ang destiny ko. Pwede ang pa natin ang Panginoon. Sabi nga, no, when you have truly met Jesus, you cannot keep it to yourself. Amen po ba? Kapag nakilala mo ang Panginoong Jesus, ang tendency dapat ay hindi mo ito kayang itago lang. Amen? Sino rito bumili ng iPhone 17? 17 na ba? Kasi natago mo lang. O mag-chat ka, tatalikod ka kasi 16 pa lang ba? 17 po. 17. Yan. Di ba ganun? Bumili ka nga lang ng bagong cellphone. Gusto mong pakita eh. Yan. Pero mga last 20 years ago, yari ka dyan, kung ako, may stand siya. Yan. Ngayon hindi na. Kasi magandang bagay eh. May pag, mama, laki. Kaya ganun ang sa ating Panginoon. When we met Jesus, when we accepted Jesus, ganun na nangyari sa atin. We cannot contain it. We cannot keep it. Gusto natin laging i-share. Mga kapatid, isa po sa sinasabi rin na dapat hindi mawala yung first love. Sino na yung nakarinig nun, yung nabasa sa yung isa sa mga sinabi ng Panginoong Isus sa churches? Diba? Sa Revelation, sinabi dapat hindi mawala yung first love. Huwag tayo maging lukewarm. Kasi yung sinasabi pag lukewarm ka, ano yun, ibig sabihin, kapatid, wala na sa'yo yung pag-share. Hindi mo na pinapakilala ang Panginoong Isus sa iba. Isa yun sa tendency or tawag na makikita natin na indication that you are lukewarm. Hindi ibig sabihin nasa ministry ka, tugtog ka rito kada linggo, you're on fire. The thing that was differentiate someone who is on fire and not, eh kung paano ka nagsishare, sinasabi mo ang Panginoon Jesus. Kasi pag nasa ministry ka, pinapakilala mo minsan sa sarili mo. Amen? Kapag tumatayo ka minsan dito, nasa nang napapakita mo sarili mo. Pero pag nagsishare ka, automatic si Jesus ang pinapakilala. Amen po ba? So, yung sinasabi doon na lukewarm, kasi sa buhay nila, wala na yung pag-evangelize. Amen? Sino dito ang ayaw maging lukewarm? Amen. Di ba pa nagkape tayo? Dahil yung kape, sinamig na ng relationship niyo. Mga biruan. Diba? Parang yung ano yung dati, ganyan. Di ba, bakit ang lasa pag yun ka? Pero kapag ang init, kahit pasok-pasok ka, woo, sarap! Amen? Kasi gano'n ang gusto ng Lord. We are always on fire. Kung love natin sa Kanya. Sa paano para natin mapapakita? Let us share Jesus. Amen. May nakukuha po ba tayo? So, evangelism is not a duty.
Sabi mo sa tabi mo, ang evangelism is not a duty. Hindi duty yan. Dapat na nakikita dyan, it is the result of overflowing joy. Amen po ba? Ito ang resulta ng overflowing joy dahil nakilala mo ang Panginoong Jesucristo. Nakilala mo at natanggap mo ang pinakamagandang bagay na natanggap mo sa buhay. Amen? Kaya nga, like Andrew, our first impulse should be, tell others, we have found the Messiah. Amen po ba? At sino yung una mong hahanapin? Yung pinakamalapit sa iyo. Yung pinakamalapit sa iyo. May natutunan? Ayan. Sige. Dito tayo sa panghuli. Parang bilis ko ngayon ah. Mabilis ba? May nagre-react ka. Ayan. The call to follow continues. Sabi na, the next day, Jesus decided to leave for Galilee. Finding Philip, he said to him, follow me. So, anong makikita natin dyan? Makikita natin dito na si Jesus, tinawag niya si Philip. Ayan. The initiative belongs to Christ. Actually, lagi nating uunawain, kapatid, lagi natin tatandaan, walang tao na naghanap sa Diyos. Walang tao, Biblia nagsabi nan, hindi si pastor, walang tao na naghanap sa Diyos. Pero ang Diyos, laging hinahanap. Laging tinatawag. Nung nagkasala si Adan at si Eva, nung dumating ang Diyos sa hardin, sino ang nag-initiate? Ang Diyos. Ang Diyos. Sabi na, nasa kayo? Diba? Yan. Ano naging response ni Adan? Ako ay uban. Kaya tinanong ng Diyos, kinain niyo ba? Yan. Ibig na umamin, nag-turuan. Pero ang Diyos, kapag hinanap niya ang makasalanan, hindi niya sinasabing, makasalanan ka. Ang lagi niya sinasabi, mahal kita, ako ay nandito para igas ka sa kapahamakan, tiyak ng mundo. Amen po ba? Kung paano ang tao nagtuturo, ang Diyos, tinuturo niya tayo sa Kanya. Dahil siya ay kailangan natin. Dahil siya ay perfecto. Amen po ba? At ang maganda doon, siya ang umaabot sa atin. So, ano mababasa natin dyan? Salvation, sabay-sabay natin basa. 1, 2, 3. Salvation is not man's search for God, but God's pursuit of man. Ibig sabihin ng salvation, hindi ito dahil ang tao ay naghanap sa Diyos, kundi dahil ang Diyos ang naghanap sa tao. Dahil ang Diyos ang umabot sa tao. Amen po ba? Pwede bang palakpakan natin ng Lord sa bagay na Hallelujah. Next, mababasa rin natin dyan na Philip then finds Nathanael and tells him about Jesus. Nathanael doubts, can anything good come from Nazareth? But Philip doesn't view, he simply says, come and see. Kaya JD, pwede bang balik tayo dun sa binasa natin kanina? Sa verse 43 to 46. Basahin natin yung istorya. Yan, doon sa... Yan, yan. So sabi na no? Balik na. The next day, Jesus decided to leave for Galilee. Finding Philip, he said to him, follow me. Yan, sinabi na kay Philip, follow me. At walang patumpik-tumpik, si Philip ay sumunod. At like Andrew and Peter, was from the town of Bethsaida, dahil sa galing. Then natagpuan niya si Nathanael at sinabi niya kay Nathanael na natagpuan na nila ang sinulat ni Moises. Amen? And about whom the prophets also wrote, Jesus of Nazareth, the son of Joseph. From the next, sabi niya, Nazareth? Yan. Saan na pa nabanggit ni Nathanael na may maganda ba lalabas sa Nazareth? Amen? Alam niyo ba, kung parang dito yan, isipin niyo na yung pinakamagulong lugar dito sa Pilipinas. Sa tingin niyo sa ano may isip niyo, siguro may isip natin parang Tondo, Mindanao, di ba? Sabihin natin, dyan sa Marawi. Di ba? Parang isipin niyo yung ganon. Pag sinabing Marawi, mga sabihin natin lang, baka mangyariin ang kanon. Sabihin na natin, pag sa Mindanao, sabihin na, maraming mga terorista.
Pag sinabi yung tondo, sa amin sa Bagong Silang, maraming mga snatcher. Di ba? Maraming mga hold up. Parang, ay, baka natin nangyari yung ano ba? So, parang ganun. Na kaya na ngayon nasabi ni Nathaniel na sa Nazaret, may maganda bang lalabas sa Nazaret? Amen? Kaya nabanggit niya yun kasi ayun yung kalagayan ng Nazaret. Walang magandang balita doon. Amen po ba? Nakuha natin. Kaya nga nung nakita siya ni Jesus, sinabi ni Jesus, ito ang isang totoong Israelita. Walang pagkukunwari sa kanya. Amen? Kaya minsan kahit tayo, ay ano, maganda ba yung damit ko? Bagay sa iyo. Diba? Pero sabi mo, hindi naman. Sa isip mo. Okay ba yung makeup ko? Kahit makapal. Yeah. Pero si Nathaniel, napaka-straightforward niya, ha? Meron pang lalabas sa maganda dyan sa Nazaret. Amen? Kaya nagkaroon siya ng doubt. Amen? Daw nagkaroon siya ng pag-aanin-langan. So, when Jesus saw na, sinabi niya, here truly is an Israelite in whom there is no deceit. Actually, kinumit niya pa si Nathaniel. Kasi sinabi niya, ito taong ito, walang pagkukunwari. Kasi talagang alam niya, sinabi niya, walang magandang lalabas sa Nazaret. Kasi pag sinabi ng Nazaret, puro negatibo. Amen po ba? Kaya nga sinabi ng Nathaniel, paano mo ko nakilala? Yan. Paano mo ko nakilala? Jesus answered, I saw you while you were still under the fig tree. Or Philip called you. Bago patawagin ni Philip, makita na kita. Nasa ilalim pa ng fig tree. Amen? Ibig sabihin, dito ngayon nakita ni Nathaniel, uy, iba to. Mga kapatid, focus kayo. Dito nasabi ni Nathaniel, iba to. Iba to sinasabi ni Philip sa akin na Messiah. Kasi wala pang nakapagsabi sa Nazaret na parang nakikita niya ang hinaharap. Na kilala niya ang isang tao. Amen po ba? So nasabi na ngayon, then Nathaniel declared, ano daw? Rabbi, you are the Son of God. You are the King of Israel. Bakit niya nabanggit yan? Kasi ito niya nakita. Yung sinasabi niya kanina na can anything good come from there? Ngayon niya nasabi na meron pala. At sino yun? Si Jesus Christ. At nung nakilala niya, ang palataya siya. Amen po ba? Kaya Jesus said, you believe because I told you. I saw you under the fig tree. You will see greater things than that. So balik tayo sa nag-aaralan natin. Sige kuya, balik mo tayo sa alam. Philip then finds Nathaniel and tells him about Jesus. Nathaniel doubts. Nakita naman natin na si Nathaniel ay nag-alinlangan. Kaya nabanggit anything good come from Nazaret. Pero, ang maganda doon na makikita natin kay Philip, ayan. Kay Philip, ang sinabi niya lang, makipagtalo ba si Philip? Makipagtalo ba si Philip kay Nathaniel? Nung sinabi niya, can anything good come from Nazaret? Sinabi pa sa kanya ni Philip na, oo nga, nakita ko na, ang kulit mo, kung ayaw mo diwag. Diba? Ganun ba yung sinabi ni Philip? Hindi. Katulad ni Jesus, ang sinabi niya lang, halika, sumama ka ng makita mo. Amen po ba? Ano ang sinasabi nito sa atin? Sometimes, yes, people will doubt. Kapag ikaw ay nag-evangelize, kapag ikaw ay nagsusoul win, mas marami pa ngayong mga doubters. Yung mga hindi agad naniniwala. Amen po ba? But, always remember, we don't win souls by argument. Ulitin, Pastor. We don't win souls by argument. Hindi mo mawiwin na isang soul sa pakikipagtalo. Amen? You will win souls by invitation. Ano daw po ulit? We will win souls by invitation. Katulad ni Philip, pinahan niya si Nathaniel. Hindi siya nakipagtalo. Na sinabi niya, ba't ka ba nag-aalinlangan? Ba't ka ba hindi naniniwala? Ang sabi niya lang, hindi ka. Sumama ka nang makita mo. Mga kapatid, simpleng ganong pamamaraan, we can win souls. Never argue with someone. Amen po ba? So, let them encounter Jesus for themselves. One moment in His presence can do what 1,000 debates cannot. Anong ibig sabihin nun? Minsan,
kadalasan ang presensya ng Panginoon, sapat na. Hindi ito matatalo na paulit-ulit na pagkipag-debate. Amen? Kaya nung Philip, sa buhay ni Philip, hindi siya nagpagtalo, he just invited Nathanael to come and see. Amen po ba? Kaya kapag ikaw nag-invite kay Jesus na sa kaibigan mo, pag sinabi niya, ayoko dyan sa inyo, ayoko dyan, kapatid, dati alam niyo, sa totoo lang ha, I just want you to be ready. Dati, kapag nag-invite ka sa mga tao sa labas, ang kasabihin nila, ayoko dyan, banal dyan, susunog ako. Ayoko dyan kasi mamabait tao dyan. Alam niyo ngayon, iba na. Ang sasabihin niya, ayoko dyan kasi pare-parehas lang naman yan. Banal-banalan, pero paglabas yan, parehas lang. Mga kapatid, ganun na ngayon. Ayoko pumunta na dyan. Kasi bisa magpapait pa kayo mga hindi nagsisipa kaysa sa mga nandiyan dyan. Kapatid, iba na ang takbo ng panahon ngayon. Kailangan mo ba kapagtalo, ay hindi ka ganyan sa FCC ha? Friendly lahat yun, ganyan. Sabi mo lang, hindi. Subukan mo lang. Sama ka. Amin po ba? Sabi mo lang, ganun lang. Sama ka lang. Di pag pumunta ka, kung ano makita mo, kung nagustuhan mo, ikaw paano mag-decision kung tutuloy ka o hindi. Amen? Huwag ka naman pagtalo, ayaw mo, ito nga, buhay mo nga, ganyan. Kaya nga tayo ni-invite, para maligtas ka eh, kasi pagtalo, huwag ganun. Okay? Makabalikan mo eh. Katulad ni Philip, relax lang siya. Ikaw, sama ka lang, para makita mo. Amen po ba? At sa buhay naman ngayon ng mga iimbitahan mo, huwag mong problemahin kung paano sila mananampalataya. Kasi ang katotohanan, kilala sila ng Panginoon. Amen? Si Lord ang bahala kung magtagpo sa kanila. Kung gawin mo lang, imbitahan, sabihan, kung may pagtalo, kasi si Lord ang mangungusap sa kanila. Kaya nga sabi, Jesus knows each and every one of us personally. Alam ng Lord yung doubt mo, alam ng Lord yung past mo, alam ng Lord kung ano yung laman ng puso mo. Pero hindi naman tinitingnan ng Lord yun eh. Ang sinasabi ng Lord, tinatawag ka niya para manampalataya. Sumampalataya. Kasi kapag ikaw sumampalataya, hindi naman niya ibabalik-balik sa'yo kung sino ka dati. Kasi alam ng Lord, the more you walk with Him, mababago ang buhay. Ang pag-aalinlangan mo, makapalitan ng pananampalataya. Yung buhay mo na pangit dati dahil sa mga maling gawain, tuturuan ka na kung paano ka ngayon mabuhay na may kapanalan. Amen po ba? Ang buhay mo dati na walang purpose, ngayon gagamitin ka na. All for His glory. Amen po. Kaya, ang mga taong i-invite natin para makilala ang Panginoon, ito lang sasabihin ko, si Lord ang bahala sa kanila. Ibitahan mo lang, just say to them also, come and see. Alam niyo po, sa buhay ni Nathanael, nabago siya kasi nakilala niya si Jesus. Hindi naman siya nabago dahil kay Philip eh. Hindi naman siya nabago dahil sa ano man naririnig niya. Nabago siya dahil nakilala niya si Jesus. So ganun din ang gagawin natin. They will meet Jesus. Amen? Ano ang kailangan natin gawin? Imbitahan lang natin sila. Let us not argue with them. Amen? May natututunan po ba tayo? Amen. So, dito na tayo sa tulong. Yan. Hindi ko lang nilagay dyan. So, makikita natin dito yung pattern ng story. Makikita natin dito na sa buhay ni John, hindi niya hinayaang nasa kanyang spotlight. Amen? Kasi kailangan kay Jesus na. He points others to Jesus. Then, makikita rin natin dito ang ginawa ng Panginoon. Yung tinatawag na invitation. Ano yung sinabi ng Lord? Come and see, at in other words, follow me. Then makikita rin natin dito yung sharing. Sino yung nag-imbitahan? Si Andrew at si Philip. Amen po ba? Si Andrew, nakita natin dyan, inimbitahan niya sino? Si Peter. At ngayon si Philip, inimbitahan niya si Nathanael. At nakita naman natin kung ano mga nangyari dito sa mga inimbitahan. At dito rin natin makikita na ang sino mang ilapit natin sa Panginoon, makikita natin, babaguhin sila ng kung paano rin tayo. Amen po ba? But then, all starts sa invitation ng Panginoon. Ano yun? Come and see. Why?
Because the truth is, laging ang Diyos ang umaabot sa tao. Amen po ba? Kaya, can you say, Lord, thank you po. Just say, thank you to the Lord. Lord. Kasi inabot po kami. Salamat. Hallelujah. Jesus personally calls us to follow Him and reveals Himself to those who respond in faith. Our part is to invite believers to deepen their walk with Christ and to inspire them to share Him with others. Come and see who Jesus really is. Come and follow Him. Come and find that in Him you will see heaven open and your life will be forever changed. Amen po ba? Napakagandang invitasyon ng Panginoon. Come and see and follow me. Amen po ba? Kaya tayo po ay maging daan para ito rin ay maging invitasyon sa ibang tao. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Tayo po natin. Tayo po natin. Hallelujah. Ama namin Diyos, salamat po sa iyong itinuro sa amin sa umagang ito. That you are the initiator, Lord God, na ikaw ang umaabot sa aming mga tao. Lord, truly Lord, sinabi sa iyong salita, no one seeks God. But then, thank you Lord, dahil sa kabila ng ito, hindi mo kami kinalimutan, hindi mo kami pinabayaan mga nilikha mo. Ikaw ang umaabot sa amin at patuloy pang umaabot sa mga tao na wala pa sa iyo.